Eto, meron kasi dito, kaya lang di natin ito pakita kasi chat to kay Bungo. Chat to ni chat, kumbaga convo ni Bungo at nung at nitong si ano, bale asawa nitong si Ian. Ayun si Ian. Kanina lang na reactionan ko pa yun eh. Nakita ko pa nga yun eh sa ano eh, sa isang post eh. Parang nawala na yung post o binura o tinanggal sa hindi ko malaman na dahilan. Okay, ito po yung ito yung ano, yung chatan nandito sa GC namin, hindi pa rin nawawala, nandito pa rin. Siguro binura for security reason. Ito po yung chatan ni Bungo at nung asawa ni Ian. At tayo nga po dito, ito po nga si Ian ay hindi daw po pinapasahod ni Kulaong. May natitira pa daw pong may natitira pang sahod hindi daw po ibinibigay. Gina Valenzuela, hello po. Edmar Corporal, ayun. Boss Mac, pa-shoutout din po habang nagtatahi ng palda from North Caloocan, Bagong Silang. Caloocan Phase 2, Barangay 176B. Ayun. Shoutout sa mga taga North Cal at South Cal. Shoutout sa mga tropa natin dyan sa Caloocan. Hello po. Oo, maaga na, April galang kasi hindi lang ako nakakapagkulaong time ng mga nakaraang araw. Siyempre Pasko di ba? Medyo busy talaga pag Pasko Family first Teresa Terada, arigato for shouting me. Welcome po. Ayun. Ngayon, sabi nga po dito, iyan po ang pangalan ng kanyang asawa at handa pong humarap ang kanya daw asawa ng personal para mapatunayan na siya ay talagang nagtrabaho sa bahay ni Kulaong. Bali dalawa po silang umalis doon. Pati yata yung payatot na nandyan sa thumbnail natin, wala na din po doon. Umalis na din po doon. Tignan ko nga kung na-save ko yun dito sa aking Nako, hindi ko na-save. Hindi ko pala na-save yun. Okay. Okay lang kahit di natin na-save. Pero napakita ko na yung kanina dun sa aking unang live. Kulaong time natin kaninang umaga. Ito po yung interview naman ngayon ni Attorney Sabi dito kay alias Ian na nagsasabi nga po na hindi po siya pinapasahod nitong si Kulaong o hindi pinasahod yung natitira niyang sasahurin pa sana. Hindi na daw siya nakapasok dahil nagkasakit. Yun yung unang sinabi hindi ko sure kung yun din yun na sinabi dito. So, pakinggan po natin. Ngayon ko lang ito mapapanood ng buo kasi kakatapos lang ng live na ito ni Attorney Sabi. Shoutout kay... Excuse me po. Shoutout kay Attorney Sabi at ayun, nagpaalam tayo na re-reactionan natin tong kanyang interview na ito. Pero ito po, ano lang to, kumbaga parang inilatag lang ni Attorney Sabi. Pero hindi pa po ito lahat. Marami pa po tayong mas malalaman kung si MG na po ang magi-interview dito. Oo. Nangarap po ako na Evelyn. May mga bagay na pinapagawa sa amin katulad ng mag-aaral sa sinungaling. Pinapagawa sa amin. Ilan taong ka na? 40 na po sa March. 40 ka na. March ano ka? 23 po. Aba. March 30 ako. Ngayon lang din po kumuwi dito mo.
Mahina. Taal ka bang taga dito? Opo. Taga rito po talaga, ma'am. Presidente po talaga. Tinanggal mo na yung mga video? Na sa ano po. Oo, yung panawagan mo? Opo. Ang nag-post po nun, ma'am, sila po, makapudi po. Tapos binura po. Tinanggal na. Okay. Hmm. Okay. Okay ka ng January 7, yung napag-usapan natin? Po, ma'am. You work with me, you'll go places. Gusto ko lang straight tayo. Kapag sa aking kapumanig, maayos buhay mo. Kapag bumalik ka kay FLM, Malabo na po, ma'am. Wala po na ano. Bangungot, ma'am. bangungot talaga yung amoy pa lang nung bangungot na eh. Ano po, ma'am, eh. Oras lang po ng pahinga namin. Pipilit na kami gumising para mag-live. Ayos. Hindi na naman to kilala. Pustahan tayo. Gusto ko may pangalan niyo sa taas po ng pangalan. Pero sa mga pangalan ko po sa Taibam, di ba si Choroy pa rin ng congressman dito? Dito sa amin. ayan. Pag sa mga ganyan po sa gilid, hindi po yung mga tao. Ay, Kuya Gary Mga Kama. bata si Choroy, tumatanda sa dali eh. Ina, parang kulang sa ano eh. Kulang sa diligan na puta. Iyan sa 7, susunduin kita. Tapos, we'll sit down live for that interview. Sana wala na tayong ibang kakausapin, ha? Okay na. Okay, tapos, merong, Ayun, pinatay yung ano, yung audio. tulong yan. Konting tulong lang yan para makapag New Year ka ng mahusay. Salamat po, sir, ma'am. Sir. Ha? Lagi tayong ganito hindi talaga ako nagpapakita sa tao ha? Sana naiintindihan mo, security ko rin yan itong si Bam, security ko rin to, tapos kapatid ko yung kausap mo. Okay? Mag-iingat ka, kapag may kailangan ka sa akin ka lumapit. 5,000. Yeah. Bali, hindi na po ako naglalabas mo. Gawa ng alam din po yung bahay niya. Bahay ko din. May caster po. Alam ni Casper ang bahay mo. Kaya di po ako dumiretso dito po. Kapag may problema, tawagan mo ako. Ha? Kapag ginulo ka ni Casper, sabihin mo padadampot ko siya sa mga pulis car muna. Kasi yung background po niyan, ma'am, nakapanggap na nakakong grasa. Yung po mga... Yan talaga ang lakad niya. Matulad po lang po yung niya po sa amin sa ginawa niya sa bar ni Jaime Soler po. Pinsan niya kasi yun, kaya nagagawa niya yung kalokohan na yan. Sinaksak po siya doon na nagpanggap po siya taong grasa. Mag-iingat ka lang din, pero wala silang kapasidad lumaban ngayon. Kasi sabi mo nga, wala na nga makain dun sa bahay Walang makain, kulaong. December 14, nakakuha po kami ng siyempre ni EJ. Kausapin mo si EJ kung gusto rin magpa-interview, sabihin mo sa akin. Okay. Sairo. Punta po siya sa Yung EJ, yun yung payat na nakasama ni kasama nitong ano pangalan nito? Nitong si Ian, yun yung payatot na lalaki. Ayun, teka, ano ko nga tong aking thumbnail para
makita ninyo. Yun pala yun. Okay. Now we know na dalawa silang umalis. Ito yun. Ito para makita po ninyo. Ito yun, yung payat, yung EJ. Kung di ako nagkakamali, ayan yun. Yung sinabi na binigyan daw sila ng iPhone pero wala naman palang laman yung mga account na yun. Tapos, wala talaga. Bibigay ko sa nakaraan. Ito. Okay. Yan ang mabait. Kahit walang camera natulong. Pinatay pa nga di ba, yung audio para hindi natin malaman kung magkano inabot ni Attorney Sabi. Actually, si Attorney Sabi bibiyahe po papuntang Hong Kong bukas para magpasyal-pasyal. Yan, ang tunay na may pera. Hindi katulad ni Kulaong. Magpapasyal-pasyal daw, hindi tinuloy. Ipantutulong na lang niya. Malaman-laman natin, ang binili po sa Jollibee, halagang 8,000 lang. Sus Mario Joseph naman. Ano ba naman yung Kulaong? Kunwari tumutulong, yung pala wala. Eto yon yung Ian. Etong payat. Tapos ito may bilog si Ian. Tapos yung EJ, yun pong payat. Yan pala yon. So now we know na yan pala yung umalis na rin kay Kulaong. Kaya po alam na natin ngayon na dalawa po silang umalis kay Kulaong. Batanggen yun ba? Hindi po, taga-GMA din po. Taga-GMA. Kapit-bahay lang po siya. Ay, ba kilala ni Busog yan? Anong area? Sa po, Metro San Jose po. San Jose. Magkakalapit po sila nila Jaime Soler po. Okay. Tay Bam, bakit hindi mo kilala si Soner? Putang ina, sikat daw yun doon. Brothers po. Sa GMA po. Brothers. Po, Resto Bar po. Yung sa highway, yung pinuntahan natin, remember? Hindi po siya. Malapit doon sa malapit sa Cotton po. Vega ba yun? Ay Cotton. Sa Cotton? Apak malapit po doon. Oh, yung bar na makalagpas ng buli. Tangin na ngayon, natandaan mo nung wala. Dito lang. Bago dumating ng Cotton, yung bar na kanto ng... Siya may-ari na. Apak siya po. Siya po. Pinsan daw yata ni Casper. Nag-try po ako nag-apply doon. Inawat po ako ni Casper. Mga po dahil papasok na lang po niya ako sa trabaho niya. Ang usapan po namin doon is tulong-tulong lang po. Anong tawag nyo kay FLM pag nasa bahay? Norman o Francis? Boss po. Boss. Ayaw po yung matawag na normal. Ayaw magpatawag na Norman. Ang layo ng Nagkasakit po kasi ako. May isang piraso ng gamot. Hindi po ko nabilihan. Wala rin po ako sa bahay na dahil hindi mo pa nagkakaroon ng budget. Oo, Kain lang po. kain lang. natin is yung mga nabili sa kanya ng mga Sir, ang alam ko po kasi si Casper is hagas hanggang dikit po sila. Magkumpahal doon po sila. Tapos marami po silang gustong mag-interview. Lalabas ng pula ng tao. Mga hindi po natuloy. Ang natuloy lang po yung Joshua. Okay. So talagang ito palang si Kulaong ay gustong mag-interview ng mga tao para ipangtapat kay MG. Ang natuloy lang yung Joshua. Ano lang po, lakasan nyo lang po yung audio nyo o lakasan nyo lang po kung pwede mag-headphones kayo. Medyo mahina po yung boses ni Ian. Pero kapag nakaganto ka, naka-headphone ka, maiintindihan mo yung mga sinasabi. Pero ano lang po mahina lang ng konti yung audio pero ano lang po, intindihin nyo lang po. Pwede ko naman itong i-upload ng bukod para lalakasan natin yung audio nitong mismong sinisiwalat na ito ni Ian. Ayun. Toll Road Sector, shoutout Sabi ni Kuya Gary, sa mukha ba ni Kulaong mamimigay iPhone? Siya nga, wala siyang iPhone.
kesa pang iPhone niya yan, pang susugal na lang kahit pabalihin yung aso niya, si Casper hindi magawa. Totoo yun. Ate Mayet, hello po. Toll Road Sector, Merry Christmas sa'yo ha. Okay, shoutout Boss Mac from Russia. Inaabangan ko kulaong time bago mag-uwian. Salamat po ha. Hindi ako nakapagkulaong time ng mga nakaraang araw kasi nga po, di ba, Pasko. At ngayong paparating na New Year, hindi rin ako makakapagkulaong time. Pero meron tayong mga throwback video. Ito throwback natin yung mga upload ni Makagago. Gagawin natin parang ano tawag dito. Ilalive ko yun. Tapos pe-play natin na ipe-play. Ayan. Okay, Christian Mendoza Malinaw. Ayun. Salamat from Galieno case pa pala to. From Bawan, Batangas. Ayun, shout out to. Nagtrabaho ako diyan sa Bawan, Batangas. Nag-quarry ako diyan. Nag-quarry yung tito ko diyan. Checker ako. Quarry diyan sa sa Bawan. Good evening po, Macha Mochi. Makapal talaga ang mukha niya. Merry Christmas Toll Road Sector. So eto, play pa po natin yung video. Po si OG Secret po. Umayos na kayo. Kasi Maraming magalit sa natakot na po kami sir, gawa nung nagsabi po sila may iwan muna kami doon, masama akong pakiramdam ko noon. Kasama ko po yung bata na papalamig daw po ng muna dahil baka po may dumating pa pong warrant. Kasi may Sinong may darating na warrant? Si Mang Hussein? Apo. Okay. So, umalis po sila ng December 14 naman yung araw. Okay. Tapos, ang narinig ko po sa usapan ng dalawa is Pasay po. Tapos, nagulat na lang po, naglight na sa Baguio daw sila. Kaya alam ko po sa Heritage lang. Tapos, nung nalaman po nilang wala na kami, bumalik po siya sa bahay. Tapos, nagalit po sa akin na bakit lang ako lumayas. Laban ng po akong takot. Oo. Boss, ako, masama akong pakiramdam ko. Okay. Hindi ko kaya magtrabaho. Siyempre, isang po pa anong kakain, dahil di po ko gagalaw, hindi po ko kakain. Correct. Umpisa lang po ako kumalit. Sabi, hindi, traidor kayo, iniwan niyo ako. Tapos sabi ko, boss, baka pwede ko makuha katraso sa akin ko, yung natitira para sa pamilya ko. Sabi sa akin, wala na akong pakialam sa'yo. Mag-ingat ka na lang, yun na po sinabi sa akin. Kaya hindi po ako dumiretso sa amin pa. Nung una pa lang ba, bago mangyari yan, naniniwala na kayo? Demonyo talaga, Kasi kita nyo, sabi ni Ian, hindi na daw po sila pinasahod. Inano sila na yung sahod nila parang hindi na ibibigay. Ganyan talaga si Kulao. Ganyan nga ginawa kay Kuya Dakings Ilang beses na ba na tayong nagsabi na sa susunod hindi na yan papasahurin. Yun nga, totoo nga. Kita nyo, hindi pinasahod si Ian. Itong si Casper, susunod na rin yan, hindi na rin yan papasahodin. Balato ba? Yan Marcos yun. Ang ayon po sa kwento ni Casper po is Marcos. Yung nakita ko po ng personal, siyempre po, tayo po may kaya po tayo paling sa tao po, di ba po? Malapit po talaga sa itsura. May group po siya na Maitim na maitim sa personalan, Yun, kung ano yung itsura niya sa Ayun talaga. Basta marami po akong na-discover sa bahay niyan, ma'am, na willing ko naman po sabihin sa inyo. Nakatungtong ka doon sa bago dyan sa Paranaque, yung Milipatan. Yung bayanihan po. Tapos doon sa dati rin, Nakagano rin po. nandun ka rin. Ayun. Ate Mayet, eto si Ian, yung hindi po pinasahod ni Kulaong. Eto po yun. Yung may bilog, yan po yung Ian. Tapos, etong nakasalamin, yung isang may hawak ng iPhone, yan din po, willing din daw po magsalita kay MG. Pinuntahan ni Attorney Sabi, etong si Ian, at kasi eto nanawagan to ng tulong na sana makuha nila makuha niya yung nahuhuli pa niyang sahod, yung hindi pa niya nakukuha ang sahod doon kay Norman.
ako nga, sabi ko, sa totoo lang, ako talaga, ano ko dyan, hindi niya na makukuha yung sahod na yon. Wala na, hindi na makukuha yon. Kasi nga si Kulaong, Balatuba, buraot yan eh. Talagang kakatsyungin yan yung sahod ni Ian, hindi na ibibigay. Kaya po ngayon, nanawagan siya, lumapit siya kay Food Genius, lumapit siya sa kung sinong mga pwedeng lapitan, kay Bungo, lumapit din. Si Atty. Sabi ang nakatulong sa kanya at kinonek siya kay MG para magsalita po at ikwento kung ano ang kanyang experience doon sa loob ng mabantot na bahay ni Kulaong. Yung unang gabi ko po doon, ilalabas pa po nila kagad ako sa live. Hindi naman po ako ready. Dahil hindi naman po ako sanay may labas. Ginagamit nga kayo. Anong live? Nagla-live sa YouTube, saka sa Facebook. Sasabihin, bagong tao. Kita nyo, unang araw pa lang ng trabaho daw doon, pinalabas sa live. Tapos, minsan, oras daw po ng tulog, ginigising para sumama sa live. So, ganito na malaya sa bahay niya, magawala. Ganun po. Marami kayo sa bahay niya. Bali, totally po, nabutan ko lang po doon nung November. Kasikan lang. Si Casper tapos, Yung anak po niya kakaalis lang po. Kumbaga umayaw po yung anak niya kasi baka ba umaharap sa live po. Kasi talaga po sasagasaan po niya ng live. Kahit po ayaw niyo po, split po kayo. Kapag po magbabasa ng comment, papabasahin sa inyo. Pag binasa mo lang po, aasarin ka pa. Kapag ilalaglag ka pa lalo sa basyo. Nag-isip ka po kung ganito kamo natin. Ayun, namumuwersa pala to si Kulaong. Biro mo namumuwersa ka, Kulaong, tas hindi mo naman pinapasahod ng tama. Kaya sabi po ni EJ, ni Cyro po, Kuya, mag-isip ka na rin, sumabay ka na sa akin kung ayaw mo madamay. Kasi may kaso rin po dati si EJ na naungkat po. Yun naman po i-dismiss na lang po yun. Ginagamit ni Norman sa kanya. Po, na Panakot. hindi po sa panakot, kumbaga po, naalaman po sa social media na si EJ po is dati pong nakulong. O tapos tutulungan niya. Tutulungan daw po niya, kunyari, Ayun, kasi may mga lumabas din na mugshot ni nung Cairo o nung EJ na inilabas eh. Alam ko si Pogenius naglabas nun eh. Ayun, pusta, di na naman niya kilala yan pag tinanong. Kulaong talaga, Jeddah Vlogs. Wasak si Kulaong, Gin Pineapple. Cheers, cheers! Gin Pineapple, shoutout ha. sa amin, gawa po kami ng page, mag-vlog po kami. Ian, may tanong ako sa'yo. Yung tungkol sa iPhones, anong kwento nun? Ay ma'am, yung iPhone po na iPhone 17 Pro Max po is libre lang po sa Globe yun, sa plan. Katulad nung sa atin, no? Pag nagre-renew tayo. Opo, taon-taon po yun meron ma'am, nakailang balik po kami sa Globe bago po na-clean na yun. Oo. Tapos yung pagdating po namin ng gabi, naisipan po niya na inutusan ako na ilabas po yung mga karton ng iPhone niya. Nahawakan daw po namin siya isa-isa at sabihin po namin, binilahan kami. Wala Okay. namang naman. Wala po lang. Patotohanan yun. Tapos, Yung iPhone walang laman. Bili mo, mamimigay ka ng iPhone 17 Pro Max eh. Kahit nga ikaw wala ka iPhone 17 Pro Max. Saka isa pa, yun pong binigay ko no kay Casper, nakita naman natin na nalaglag. Tapos, di ba, China phone. Hindi siguro yun talaga yun yung original na laman nun. Kita nyo, pinagpanggap sila na binigyan sila ng iPhone. Si Kulao nga naka-Android lang. ano po, ang start po is nung napunta po kami nung yung port po December 7 po. Nag-usap po siya tao para bumili po nung So, binenta. binenta po niya na Binenta yung iPhone. 60. Pucha. Anak ng teteng talaga si Kulaong. Binenta pala yung iPhone. Kaya wala ng iPhone. Tinanggap yung iPhone sa Globe. Tapos binenta. Ganyan po kabalatuba si Kulaong. iPhone 17 na yun, Kulaong, binenta mo pa. Ibig sabihin, walang-wala na. Naalala ko yung nakaraan si Boss MG nung in-interview si LTO Chip Lacanilaw.
Naka-ano po, naka-iPhone 17 Pro Max si MG. Kaya ito Kulaong, talagang ikay hilahod. Yun ang totoo. Hilahod ka. Wala ka namang pamilya, hilahod ka pa. Yan ang katotohanan. Nako, putya, binenta pala yung iPhone. Ayun ang tanong pwede kaya yon? Yung makakuha ka ng ganong iPhone, kasi alam ko nakaplan yan hindi naman nakaplan yung mismong iPhone, yung SIM card mo, yung line mo ang nakaplan. Di ko lang alam kung pwede yan na ibenta mo na kaagad, no? Putya. Ala talaga si Kulaong. Hilahod. Wala nang pera si Kulaong. Yan ang totoo niyan. Yan ang ating naobserba na ngayon. Talagang hindi ka mapapasahod. Di bali nang mawalan siya ng tauhan, di ka pasahurin. Kasi hilahod Di ba? Yung sinasabi niya na parang kinokontrol niya yung sarili niya, kaya daw hindi na siya nagpupunta ng casino para hindi na siya makapagsugal. Hindi. Ang totoo nun, walang pera. Kaya pala 52 pieces lang ng Jollibee Joy Rice Mix. Joy Mix Spag. Joy Spag Mix. Ang binili ni Kulaong. Bali pala to ka ni Kulaong ngayon. Walang ka pera-pera. iPhone from Globe binenta. Diba? Ito pa lang po yung ito pa lang po yung mga kumbaga, hindi pa to yung mga malaliman. Nako, marami pa pong ilalahad. Etong si Ian dito kay MG, kay Makagago. Yan ang abangan natin. Pag uwi daw ni Makagago, i-interviewin po ito ni MG. Kaya naku, ngayon pa lang nalaman natin, no, yung cellphone, balatuba talaga si Kulaong, binenta. Alala ko alam mo yung confirm, hilahod si Kulaong. Walang pansugal, walang pera, umaasta pang namimigay ng Jollibee ang demonyo, yun pala, siya mismo wala nang makain. Wala na daw makain dun sa bahay. Wala na daw makain. Diba? Baka mamaya sabihin na naman ni Kulaong, hindi niya kilala to. Lintik na yan to si Kulaong talaga. Buraot, balatuba, balahura. Walang ginawa mabuti. Walang ginawa mabuti si Kulaong. Yes, Ate Mayet, Gina G talaga. Abnormal talaga si Mangusin, Chan. Diba? Ganun kabalatuba si Kulaong, Kuya Gary Kaba. Jeddah Vlogs, binenta, pinambili ng Jollibee. Kung makaasta, akala mo, isang truck yung pinamigay na Jollibee. 52 pieces, nakita nyo naman, 3 kahon lang yun. Diba? Okam, ayun, Happy New Year po. Maganda umaga. Grabe talaga si Kulaong, no? Ewan natin kay Casper. Casper, kailan ka ba alis dyan? Nako. Sus Mariosep. Siguro si Casper pinapasahudan pa ng ayos. Pero darating tsak sa punto, wala nang yan. Hindi na rin papasahuran yan. Hikahos na hikahos, Ate Mayet. Sa mga tropa pips po natin dyan, baka po pwede na mai-like po ninyo itong aking live.